bukas, partner, umpisa na ho ng Fire Prevention Month. Yes. Kaya ating kausapin, baka meron silang mga kick-off. Di ba usually may mga Meron. kick-off yan? Oo. Makikita natin na motorcade na napakaraming fire Yeah, truck. Di ba? nandyan na ho. Mga makikisig nating mga bumbero at magagandang bumbero. Bagong kwan yun, bagong kintab. Ha? Ang Bagong spokesperson ng Bureau of Fire Protection. Nasa linya ho natin si Fire Superintendent Anthony Arroyo. Good morning, Fire Superintendent Arroyo. Buenos dias. Good morning sa inyo. Good morning po. Yes, good morning. Buenos dias, Sir Weng, and buenos dias, El Bonita, Ma'am Weng. Diba? Memorize niya, no, yan, Superintendent. Sir, bago kami magpunta sa mga ilang katanungan namin, alamin lang namin ano yung activity ninyo para sa pagsisimula ng Fire Prevention Month bukas, March 1. Yes po, ang ating komprehensibong programa sa kabuuan ng Marso ay sisimulan nga bukas sa pamamagitan ng kick-off. Ito ay buong Pilipinas. Every region ay may kanya-kanyang event, no? Karamihan diyan ay motorcade, meron ding parada, meron ding mga fun runs and other public campaign, no? So ang kick-off dito sa National Capital Region, kung saan din kasali yung National Headquarters, ay motorcade sa magsisimula sa MOA area, no, at magtatapos to, may konting programa doon at baybayin yung kahabaan ng EDSA, no, para mag-ingay at paalala sa ating mga kababayan na ito ay simula na naman ng tag-init nga, no, at Marso na at lalo tayong mag-ingat sa mapinsalang sunog. Kaya yun po, marami ang makikiisa sa atin na bukas ng madaling araw at kasama na dyan at ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, gayon din yung mga private na partners natin and other non-government organization. Oo. Dumarami ba, base doon sa inyong datos, Superintendent Arroyo, ang mga insidente na sunog o ano ba, indikasyon na natututo ng mga kababayan natin at bumababa na ang mga insidente ng sunog? Kunyari, last year compared sa unang Last bahagi year, ngayong taon. correct, oo. Okay, kung babasihan natin itong hanggang ngayong araw, February 28, no? Opo. From January 1 hanggang February 28 this year compared sa last year, ay bahagyang tumaas ng 8%. Opo, kaya doble pa rin ang aming ginagawang fire prevention campaign. Although ang fire prevention na ginagawa natin ay kabuuan naman ng taon, no? Bawat buwan lang ay may kanya-kanyang intensified na program tulad ng buwan ng Marso, yung Fire Prevention Month nga, yung ini-implement natin yung obligasyon sa bayan para sa ligtas na para sa ligtas na natin Na bayan, Bayanan. komunidad. Yes, oo. Opo, na komunidad. Ano yung nakita nyo kadalasan ng mga nangyayaring sunog? Ito ba sa mga maramihan na sunog ba? Yung ba, komunidad ba? Yung nadadamay sa sunog. Kaya, di ba, nung itong nagdaang taon, parang adami, mga talagang isang buong neighborhood. Malakihan. Meron diba? pag 1,000 ang mga nasunugan Yes, oo. na bahay. Yan ba ang nangunguna pa rin? Yung talagang mga bahay na dikit-dikit, sila hong nadadamay palagi? Yes po, sa nabanggit natin na 2,699 no, ang sunog na naitala natin sa taong ito. Single and two-family dwellings po ang pinakamarami. Umabot na sa 1,407. Kaya yun nga, tama kayo, ang pinakamaraming tala ng insidente ng sunog yung mga kabahayan at mas napapansin natin yan dahil sobrang congested yung heavily congested area ay mabilis kumalat ang sunog at halos sa conflagration agad. Isang saglit lang ay magiging conflagration ang sunog lalo na dito sa mga matataong lugar sa Metro Manila. Ano po yung pangunahing cause ng mga sunog natin itong taon? Halos magkadikit yung electrical related na causes, no, at pangalawa yung open flame. No, tama, no, yung electrical causes kasi marami din diyan ay yung mga loose connection at lalo na yung itong tag-init nga mas marami na po ang gumagamit ng mga dikuryenteng kagamitan tulad na lamang ng pampalamig, pampahangin dahil sa init ng paligid at kuminsan hindi natin na check ang mga yan, no? Kaya bago pa talagang maging mainit ang panahon ay
kung meron halimbawa yung madalas na pag-trip ng breaker or pagputok ng fuse, ay ipa-check niyo na yan sa mga listadong electrician, no? Ang isang mga palatandaan diyan na may problema yung system, yung kurap na ilaw, yung flickering lights, no? Kung di kaya amoy plastic o goma na malapit sa mga saksakan, at ganun din yung mga mainit na mga switch or saksakan. Ibig sabihin yan may sakit, no? Kasi may Oo. sinat. O di kaya yung spark or kislap or sizzling sound, ipa-check niyo na agad yan sa mga rehistradong Oo. electrician natin para bago pa natin gamitin ang mga, again, no, yung mga electrical wirings natin ay nasa kondisyon talaga, at hindi pwedeng maging dahilan ng paulit-ulit na sunog. At gayon din, dahil dito nga sa mga informal settlers natin dito sa Metro Manila, madalas nangyayari ang sunog kasi marami rin ang gumagamit ng mga Mm. illegal connection pa rin, no? Superintendent, Napapansin namin yan. Marami pa rin ang kakabit ng mga dikuryenteng kaparaanan na illegal. Ito yung mga okay. jumper-jumper, ganon. Yes, Yes oo. po, exactly po, jumper po. Okay. At gayon din yung mga gumagamit pa rin ng mga not DTI approved, Ayan. dahil Nangangarimuhan na mura. available nga, at mas Oo. mura kahit saan pwede kang bumili, kahit Mm. online nga meron eh. Correct. So mas mura siya. So napapansin nila habang nakasaksak, bigla na lang lumiyab at nakapatong halimbawa sa mga combustible material, halimbawa nakapatong yung ah, kagamitan sa kama, bigla na lang sumabog or di kaya lumiyab, nasunog. So yan po ang isa rin natin na tinitingnan na Oo. kinakampanya, katuwang ang DTI, na huwag tangkilikin yung mga hindi pasadong mga aprobado ng DTI or Lalo na yung BS. nasa Oh, yes po. online. Yung nasa online. Hindi mo kasi na-check yun physically eh. Hindi Marami mo alam ganon. kung talagang Oo. meron siyang certified na product na ligtas. Yun nga po ang talagang ginagawan pa natin ng kaparaanan, dahil nag-propagate nga siya sa online, at talagang marami ang peke, no? Marami ang hindi naman peke pero substandard. Pwede nyo Correct. kami bigyan ng partikular na ho ng mga nagmumula ho ng mga sunog ng mga electrical materials. Kunyari, wire ba to, cellphone ba to, charger ba to, Oh, electric appliances. appliances? Yes po, Oo. tama po. Yun yung mga, lalo na yung mga di baterya na rin ngayon, no? Na sumasabog yung battery, no? Kahit yung mga Battery maliliit ng na electric appliance ng available. Ganyan din yung nabanggit nyo, charger. Yes, isa yan sa mga ganun pa rin. substandard na charger, na instead na fully charged na ay mag-automatically off, pero halos tuloy-tuloy pa rin pag hindi na unplug, hindi na bantayan, Correct. ay biglang umiinit at sumasabog na lang yung mga mismong charger. Yung mga power bank na ganyan. Pag hindi mo Exactly binantayan, po. sumasabog Opo. yun. At, Maraming nabenta online. Correct. Mura. lithium ion, bigla na lang lumiliyab, no? At ang hirap pa naman na patayin agad yan pag nasa loob ng container yung Correct. mga lithium ion. Kaya ang halimbawa, pag nakaranas na kayo ng ganyan, ay i-unplug or di kaya i-turn off yung main switch, tapos buhusan ng tubig para hindi naman madelikado sa pagiging electrocution or electric shock. Gaano po ba kadalas dapat magpa-check up ng mga electrical wiring sa bahay? Kasi tedious at saka medyo may babayad ka doon. Oo, Kaya tsaka- maraming bahay ang hindi ito ginagawa kasi extra gasto, superintendent eh. Pero gaano Opo. dapat kadalas ginagawa ito? Every 6 months ba? Every year? Paano po? Kung yung nabanggit ko kanina, yung halimbawa yung madalas yung pag-tip off ng mga breaker or Yes. pagputok ng fuse at iba pang mga senyales na may problema, ay agaran yun, ipacheck agad sa mga electrician natin, no? Pero kung halimbawa regular naman, sabihin na natin kung 25 years hanggang 25 years ang mga bahay natin or struktura natin, safe na natin regularly check mga 3 to 5 years 3 to 5 years. sa mga ating rehistradong electrical engineers or Yes. electrician. Pero pag more than 25 years, kahit mga every 2 to 3 years ay Yes. pa-inspect na natin. Pero syempre, kung sobrang tanda na, ay annually ipa-inspect na natin. Halimbawa dyan, yung mga 50 years na gusali na. Lalo So na halos pag annually na. ang ipa-check na ginagapangan ng natin. wiring ay kahoy or light materials. Ano po? Yes po, yun nga ang problema namin sa mga heavily congested area, dahil yung
ginagawa ring parang illegal na connection ay nagpatong-patong lang doon sa Yes. mga bubong ng mga kabahayan o di Oo. kaya sa sa mga kahoy-kahoy lang pinapadaan. Kaya pag once yun na sumiklab, no, Mm. at lumiyab ay tuloy-tuloy na yun. Siyempre, habang nakalatag yun doon, wala namang mga safety devices yun kasi nga Mm. illegal yung mga ginagawa nila. Oh. Superintendent, yung bilang na 2,699, anong taon 'yan? Ito Eto ya po, etong taon, ikumpara natin yan sa nakaraang taon, same date na yung January 1 hanggang February 28 ay nasa 2,496 lang last year. Mhm. Oo, Kaya halos 8% nga ang 496 lang. bahagyang pagtaas ng Oo. number of fire Hindi, incident for Yung pong dalawang ano, buwan uh, pa lang, no? 2 buwan yes pa lang, po. ang dami Grabe, na. Kasi naman nationwide to, everyday nationwide, no? halos merong sunog eh. Yes po, Nationwide to, no? halos lalo na kung dito sa Metro Oo. Manila, Mm. halos yung ilan ay hindi Mm. lang nare-report Mm. or hindi lang nababalitaan, Opo. pero sa amin na pagtala po ay reported Mm. yan lahat, yung Opo. mga hindi natutuloy na sunog Oo. kasi naagapan, Opo. nakaresponde agad, tumawag agad sa Oo. bombero, no, at nakaresponde at naapula naman agad. Meron ba kayong target na yung parang 5-minute response time sa mga sunog? O Meron bang parang ganun? sa MMDA, Parang sa PNP yan. dati na Yung 3 agad-agad, minutes oo. kailangan nakaresponde na. Yes, Sir Weng, no, dito kasi sa Metro Manila, halos properly or strategically placed na yung Correct. ating mga fire station. Mm. Kaya nagkaroon na Mabilis. tayo diyan ng mga pag-aaral ng time and motion at identified na rin natin yung mga fire-prone area. Kaya dito sa Metro Manila, once tumawag po sa BFP, no, sa pamamagitan ng pagtawag ng 911, ay within 5 minutes ay makapag-dispatch at makapag-responde doon sa insidente Sunog. ng sunog. Oo. So yan po ang goal or target natin. Kung outside NCR naman at Mm. medyo may kalayuan yung mga ibang fire station sa mga probinsya, kaya within 7 minutes naman ay 7. makapag-dispatch siya at makaresponde makarating sa Mm. insidente ng sunog. At Uy, hindi lamang sunog, no, iba't ibang sakuna ang bombero po ay totoo rumiresponde. yan. Mm. Mm. Halimbawa, ayan yung mga natural disaster, kahit Yes. man-made disaster, kahit yung mga vehicular incident or vehicular na mga aksidente, Mm. kahit yung emergency medical services, no, Mm. kasama yan sa aming mandato, kahit So yung mga animal rescue at iba't iba pang mga nirerespondehan ng mm. Bureau of Fire Protection. Superintendent, habol ko lang ito, Beng. Kulang pa rin kayo sa bombero? Ngayon po, tuloy-tuloy pa rin, Ma'am Weng, no, ang ating modernisasyon. Oo. Kasama diyan ang modernisasyon sa pagdagdag ng kawani namin Ilan ang na kailangan niya? every year ay may karagdagang 2,000. Oo. At 2,000. Oo. parte pa rin po yung programa ng modernisasyon, yung Mm. mga trainings na mandatory at specialized. At kasama na rin doon yung patuloy na procure, no, ng mga modernong kagamitan Mhm. Fire truck. at pagpatayo ng mga infrastruktura. Maliban doon sa modernisasyon, yung pagdagdag ng kawani namin na every year 2,000 sa regular quota at meron pang attrition quota kung tawagin na naglalaro yan sa mga Correct. 500 to Mm. 800 a Okay. year. Yan. Kaya Para every year mapunan. nagdadagdag pa kami ng 2,000 hanggang 3,000 personnel kasi nga Mm. po hindi pa natin na-meet yung ating yung Quota. BFP to Oo. population ratio. Ano po ang Ratio. ratio na kailangan? Ano yung ratio na kailangan at anong ratio natin ngayon? Ang sa ngayon po ay nasa 40,000 more or less ang BFP personnel. Oo. Ang kailangan natin diyan kasi base rin kami sa equipment based din po ang BFP. Oo. Ibig sabihin number of fire trucks, Yes. number of ambulances and other rescue vehicle. Mm. Kaya So, yung ilan po yung kailangan? number of fire trucks personnel ay 1:28, no? Pero ang pinakamabilis diyan na ratio ay isang bombero sa bawat 2,000 na population. Okay. Kaya 1 to ang 2,000. goal namin Oo. ay nasa halos kalahati pa lang kami ng BFP to Yung ratio. population ratio. Okay, Opo. sige. Good luck po sa inyong Oo. buong pwersa at medyo challenging talaga yung sa dami ng sunog ngayon, hindi lang sa Tama, Metro tama. Manila, kundi sa mga lalawigan. At Salamat saka, po sa oras. Sana lahat ng LGU may fire truck. Tsaka fire station. Fire station. Yes po, yan Superintendent, ang goal natin. Halos sa buong bansa na po may fire station na Okay, ilan na good, lang. good. Mga
Halos karamihan sa probinsya na lang, sa mga farm area, mga 65 na lang or 64 ang kakulangan na fire station sa buong Pilipinas po. Okay. Yan ang mithiin talaga ng BFP na lahat ng munisipyo at lungsod lalo na no ay Salamat may fire station at Yeah. may fire truck po. Good luck, Okay. good luck. Salamat. Salamat po, Fire Superintendent. Superintendent Anthony Arroyo. Sir, Okay, thank you. salamat din Good Sir Weng and Ma'am morning. Weng. Salamat, Good salamat. morning. Good morning. Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang spokesperson ng Bureau of Fire Protection sa kanila hong pagsisimula na bukas kick-off ng Fire Prevention Month.